Mapayapang umaga po sa ating lahat. At wala ako sa sarili ko po kanina dahil napakaganda na panalangin ni Brother Jason. At lubos kong pinasasalamatan dahil bahagi na iyong panalangin yung hiling na kaming mga tagapagtulog po ay pabigyan ng katalinuhan, lakas at dagdag buhay dahil kami po ay magagamit pa sa maraming mga kaparaan. Kaya sa umaga po ito ay sana nagising yung aking diwa lalo at mabigyan ako ng ano po. Okay. At kaya po sa umaga nito, ang ginahagi kong title sa inyo at nais kong ipaabot ang isang mensahe at pinamagatan kong ito na What on earth am I here for? Kung sa simpleng salita po, ano nga ba ang layunin ko dito sa lupang ginagawa? Kayo po ba alam niyo yung ating mga layunin sa buhay? Madalas tinatanong natin sa ating sarili, ano po ba ang layunin ko pa dito sa lupa? Okay. Nung pong minsan, nung ako ay naghahanda, magpasintabi lang muna po ako. Naghahanda ako ng aking mga dadalhin, ng aking mga gagamitin bago ako pumasok sa aking trabaho. At kadalasan araw-araw po, ang routine ko ay yung pag inaayos na ng misis ko yung aking mga dadalhin at ay nagbibigyan ako ng pagkakataon. Ito yung ginagawa kong pagkakataon para himas-himasin ko si misis ko. Ikakares ko siya. Ito yung paraan ko na ipadama ko yung aking pasasalamat dahil sa walang sawa niyang gagabay o yung pag-aasikaso sa akin at naipadama ko yung pagmamahal ko sa kanya sa ganitong paraan lamang. Kung hindi ko masabi sa salita, sa kilos ay ginagawa ko. Kaya lang po, napansin ko na nung aking hinihimas yung aking mahal sa buhay, ay nakita kong may pagbabago na sa kanyang katawan. Nandoon nakita ko na yung kaunting kapayatan, nandoon nakita ko na sa kanya yung kaunting kulubot o yung pagbabago ng kanyang pisikal. Dito nagsimula po akong makaramdam ng konting takot. Kung kaya't binulungan ko siya, sinabi ko sa kanya na hanggat maaari, you have to take good care of yourself. Ingatan mo yung sarili mo. Dahil kung wala ka na, paano na lang ako? Sabi ko sa kanya po. Napakasimple ng sinagot sa akin ng aking misis po. Ang sabi niya po sa akin, we still have a purpose in our life. Ganun lang po kasimple ang sinabi niya sa akin. Kaya nung sinabi ng misis ko po ito, ay bigla akong napaisip. At tinanong ko ang aking sarili. Ang sabi ko sa aking sarili, what on earth am I here for? Doon ko po naisip, ano nga ba ang tunay na layunin ko o ikaw o tayo dito pa sa mundo na ito? Naisip niyo po ba na kung saan tayo ay nabubuhay na lang sa mundong ito sa edad na hanggang 60, 70, 80, 60, 70, or 80 na lamang. Pero mahaba pa rin po yun. Pero marami po sa ngayon, kung minsan hanggang inaabot na lang ng 40 at 50. Kung tutusin ang Diyos po, maaari niya tayong kunin sa anumang oras at dalhin niya tayo sa langit. Na hindi niya na kailangan pa tayong manatili ng matagal dito sa mundo.
the moment na nakita niya na tayo ay isang mabuting mananampalataya, ang dali niya pong kunin tayo. Ngunit bakit hindi itinatalaga ng ating Panginoon na ganun lang basta-basta, ipinanganak ka, lumaki ka, tapos kukunin ka? Dahil mayroong layunin ang ating Panginoon para sa atin. Ang layunin ng bawat isa po sa atin is about God. At hindi po yung layunin ng bawat isa sa atin. Tayo po ay madalas may mga nababasa, nakikita na iba't ibang mga mensahe sa TV, sa mga Facebook at iba-iba na kung saan na nagtuturo sa atin na hanapin natin ang mga sagot sa loob natin kung ano yung tunay na layunin natin. Pero ang nangyayari kadalasan, we are asking ourselves, nagiging self-centered po yung mga tanong natin. Minsan sasabihin natin, ano ba ang layunin ko sa buhay? Ang tanong po natin, madalas ang iniisip natin, ano ba ang gusto mong gawin sa buhay? Ano ba yung iba pang mga ambisyon at mga pangarap mo para sa iyong mga kinabukasan? Ngunit sa usapin pong ito ay nais kong bigyan diin, ang pagtuon sa iyong sarili ay hindi kailanman magpapakita ng iyong layunin sa iyong buhay. Hindi po yung para sa sarili natin lamang. Dapat ito yung ang ating layunin. Kasi kapag ka po tayo, tinuon natin yung ating mga layunin para sa ating personal na success, nadadala tayo ng mga tagumpay natin, nadadala tayo sa mga pagkaka-successful sa ating career o sa iba't iba po. Hindi po ito ang prioridad ng buhay ng bawat isa sa atin. Kung kaya po, nais ko iba no, na ang tao ay mayroong tatlong greatest question sa kanilang mga sarili. Yung existence natin, yung tinatawag nating significance of our life, at yung tinatawag nating intention sa ating buhay. Lagi natin tinatanong, bakit ba ako nabubuhay? Ano ba ang halaga ng buhay ko? At ano ba ang layunin ko sa buhay ko? Ang lahat po na ito, itong mga sinasabi kong three greatest questions, sa ating mga isipan, sa ating mga pang-araw-araw na gawain, ay masasagot lamang natin yan kung alam natin kung bakit tayo nasa mundo ito. And why God created us will help us reduce yung mga stress natin sa buhay, yung ating mga kalakasan natin, yung mga simpleng mga desisyon natin sa buhay, kung anong kahalagahan ng buhay at ang kahalagahan ng bawat isa sa atin. Masasagot lamang natin to kung tayo ay may pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Alam niyo po, yung ating buhay ay hindi aksidente. We are not here by chance. Ang bawat isa po nilikha ng Panginoon ay may purpose ang Panginoon para sa atin. At ang pinaka-importanting layunin ng Panginoon po sa atin, God created us for His glory. Our purpose in our life is to glorify Him. And in this, maipabatid natin sa lahat, maipakilala natin sa lahat yung pong Kanyang kapangyarihan.